sabi ko nga po sa inyo, yung Polboronic video, finish na yan at case closed na yan. Dahil ang totoo talagang mastermind at nasa sa likod ng pagpapakalat, paggawa, pag-imbento ng video na yan ay walang iba kung hindi etong si Harry Roque. Kaya dapat lang talaga na nakasuhan po sila ng NBI, mga kababayan. At dapat talaga na mapabalik na ng Pilipinas etong si Harry Roque at panagutan niya lahat ng mga ginawa niyang hindi maganda dito po sa ating bansa. So ngayon, pakinggan po natin etong mga pinagsasasabi dito ni Harry Roque at etong kautusan niya kaya Senator Amy Marcos na kung saan hinihiling ni Harry Roque na umami na etong si Amy Marcos at ilaglag ang kapatid niya na si PBBM patungkol po sa paggamit ng ipinagbabawal na bato kapalit po ng boto ng mga DDSet, mga kababayan. So ito i-play po natin. Hello, magandang araw po. Ulit tayo kasi biglang nag-log out yung aking Facebook. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay kahapon sinampahan kami ng Maharlika ng NBI sa kung ano-anong mga kaso dahil doon sa Polboronic video. Ang tanong, meron ba kaming krimen na ginawa? Walang unang-unang simula dyan sa ating diskurso ay ang pagpo-post ng video ng Polboronic video. Yan po ay kabahagi ng malayang pananalita. Eto mga kababayan, tingnan nyo. Hindi ko nga alam kung talagang Marcos yung si Senator Amy Marcos. Di umano mga kababayan kasi eto yung isang patunay na nagagawa ni Senator Amy Marcos na ipagkanulo, tablahin yung kanyang kapatid para dun sa pagsuporta niya at pagsama niya doon sa mga tao, mga kababayan, na ang layunin ay pabagsakin yung pamumuno ng kanyang kapatid. Kasi walang matinong kapatid na gagawa niyan. Tandaan nyo mga kababayan ha, walang matinong kapatid at lalo na't nakakatandang kapatid na gagawa para pabagsakin yung nakababata mong kapatid. Wala pong ganon. Bukod tangi na lamang na etong si Senator Amy Marcos ang nakagawa niyan. Biruin nyo mga kababayan, nakakatanda kang kapatid, ate ka pa man din, pero ang gusto mong mangyari sumama dun sa mga tao na gustong pabagsakin ang nakababata mong kapatid. Di ba ang nakagis na natin ang laging nagpoprotekta dun sa mga nakababata niyang kapatid at laging nagtatanggol dun sa mga nakababata niyang kapatid yung mga nakatatanda nilang kapatid, mga kababayan. Pero sa case ni Senator Amy Marcos, mukhang iba po ata. Hindi nga natin alam kung talagang kapatid ba talaga yan ni PBBM dahil hindi po yan gawain ng matinong kapatid ang sumama sa mga taong gustong pabagsakin at ibagsak ang pamumuno ng kanyang nakababatang kapatid. Ipagpatuloy pa natin. Bagamat hindi po yan mga salita, yung video mismo po ay kabahagi ng malayang pananalita. So meron pong presumption na lahat po ng kaso na isasampa na nanunupil sa malayang pananalita, yan po ang presumption ay labag sa ating saligang batas dahil yan ay labag sa ating Bill of Rights. O nga pala po, nandito ako sa downtown Eman. No? So nagkakape-kape, mag-ice cream at mag-grocery maya-maya. Pero anyway, ang kinasuhan nila sa akin ay incitement to sedition. Ano ba incitement to sedition? Well, meron pong mga pananalita at ang intensyon ay para yung mga nakakarinig ay gumawa ng acts of sedition. Yung acts of sedition na yan, tatlo po yan. Una-una, yung para magalit sa gobyerno. Pangalawa, yung para pigilan ang mga gawain ng gobyerno. At pangatlo, yung intensyon na magkaroon ng pagkakagulo sa lipunan. Ano ba ang nangyari doon sa Polboronic video? Meron ba akong ginawa doon para magalit ang tao kahit kanino? Well, sa tingin ko hindi. Kasi hindi naman namin intensyon na galitin ng tao. Ang intensyon namin ay dapat, yan ay isang tanong. Hindi tanong yan, ka-fake newsan nyo yan, kaya ninyo inilabas yung Polboronic video para magalit ang taong bayan sa presidente at mawala ng tiwala at maging dahilan para maisipan ng mga kababayang Pilipino po natin na mag-aklas laban po sa presidente. Kasi ang ipinapasok ninyo sa isipan ng mga kababayang Pilipino natin ay wala na sa tamang katinuan ng presidente, kaya dapat na itong patalsikin sa pamamagitan ng mga ginagawa ninyong pagraraling ganyan. Ano po at pagpapalabas ng mga ka-fake newsan at kasiraan ng presidente. Kaya kung tutusin po talaga mga kababayan, yung ginawang yan ni Harry Roque, sedisyon po talaga yan. Dahil naglabas sila ng peking video para palabasin na wala na sa katinuan ng presidente dahil gumagamit ng ipinagbabawal na bato at karapat dapat ng patalsikin at pababain sa pwesto. Kaya nga po kung iisipin ninyo, kung titingnan ninyo, noong inilabas nila yung video yan, ang karamihang sinasabi ng mga kababayang Pilipino natin, magmimulmawer na etong mga ito.
Ano po ang sinasabi ng mga DDSet, magmimulmawer na, patalsikin na ang presidente kasi bangag ang presidente at wala na sa tamang katinuan. Kaya dapat lang talaga nasampahan ng ganyang klase ng kaso etong si Harry Roque at mapabalik ng Pilipinas at pagbayaran niya lahat ng mga pinaggagawa niyang yan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Papakita ng video ay isang tanong. Ikaw ba, Mr. President, ikaw ba ay nasa tamang pag-iisip? Dahil kung hindi ka nasa tamang pag-iisip, Hindi paano ka tanong makakabigay yan. ng solusyon sa problema ng bayan? So in other words, yung aming pagpapakita ng video ay isang tanong. Sapat ka bang pag-iisip para ikaw ay manungkulan? In fact, ito po ay ang tinatawag na covered by privilege. Bakit? Kasi siya po ay nanunungkulan sa gobyerno. Kayo mga kababayan, naniniwala ba kayo na tanong yon? Yung nag-imbento sila ng video. Peking video kahit hindi naman talaga ang presidente tapos pinalabas nila. Naniniwala ba kayo na tanong yan? Hindi po tanong yan. Kaya po nila inilabas yung video kasi gusto po nilang siraan ang presidente at gusto nilang palabasin na ang presidente ay gumagamit ng ipinagbabawal na bato. Iba po yung nagtatanong sa gumagawa ng paraan para pabagsakin ang pamumuno ng isang tao. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. At siya ay merong kapangyarihan bilang Commander-in-Chief para magdeklara ng gera, para magdeklara ng mga price controls, para mag-appoint. Pero kung ang pag-iisip mo ay hindi nasa tamang pag-iisip, dahil ikaw ay nasa impluensya ng droga, paano mo magagampan ang iyong mga katungkulan? Napakadami na pong kaso na ang sabi ng Korte Suprema, kung ito ay pagpupula sa taong gobyerno, dapat wag balat sibuyas. At ito ay hindi magiging krimen ng libel, lalong-lalo na kung ito ay may kinalaman sa kanyang katungkulan. Ang tanong, ang pagiging bangag ba, may kinalaman niya sa pagiging presidente? Abay, syempre, dahil kung ikaw ay nasa posisyon ng presidente, pinakamataas. At saka mga kababayan, take note yung pinag-uusapan kasi dito hindi yung bangag-bangag na yan eh. Ang pinag-uusapan dito yung inilabas nilang peking video na ang mastermind ay etong si Harry Roque. Ngayon, ang mga salitaan dito ni Harry Roque, malayang pamamahayag daw yung pagtawag nila ng bangag dito daw po kay PBBM at ayaw nilang pag-usapan yung mastermind at yung nasa sa likod ng paggawa, pag-imbento ng video at pagpapakalat ng video mga kababayan. Maliwanag naman na kaya sila sinampahan ng sedisyon ng NBI mga kababayan ay dahil nga dun sa video na ipinakalat po nila na nagdulot ng panghihikayat sa mga kababayang Pilipino po natin na mawala ng tiwala sa presidente at patalsikin ang presidente at labanan ng gobyerno ni PBBM. So ngayon, yan po yung dahilan at yan po yung pinag-uusapan, yung paninira nila at pag-iimbento nila ng kasiraan ng presidente. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Na posisyon sa ating bayan, yung mataas sa sangay ng gobyerno na nagpapatupad ng batas. Unang-una, yung paggamit ng droga, yan po ay illegal. Yan po ay labag sa batas. So paano mo mapapatupad ang batas kung yan ay ikaw mismo ay lalabag? Pangalawa, yun nga po, yung kinakailangan nasa tamang pag-iisip, meron kang tamang judgment. So sa amin, hindi para magalit kay presidente yung aming intention dyan. Kung hindi, Diba? kinakailangan Biglang kay lihis. presidente. Ikaw ba ay lumalabag sa batas? Ikaw ba ay nasa tamang pag-iisip? Now, siyempre, yung dalawa pang klase ng sedition, yung pagpigil sa trabaho ng gobyerno, wala naman kaming ganung ginawa, no? Dahil ang gusto nga namin is mapatupad yung trabaho ng presidente na pinapatupad ang ating batas, kasama na yung ating mga batas laban sa paggamit ng droga, no? At hindi na siya mismo ang gagamit ng droga, no? Now, intention din naman ba namin magkagulo? Ay hindi po. Dahil ang intention namin talaga ay sitahin ang mga taong gobyerno at siguraduhin na sila ay nasa tamang pag-isip para magawa ang kanilang trabaho. So, ibig sabihin, Hindi, kaguluhan yung gusto nyong mangyari kasi nga gusto ninyong patalsikin si PBBM at paupuin itong si Sara Duterte mga kababayan. Kaya nga napilitan sila na mag-imbento at gumawa ng video. At maliwanag din naman doon sa expose na inilabas ni Pebbles Cunanan na mismong binitawan daw ni Harry Roque yung salita na kaya niyang magpabagsak ng isang gobyerno. So doon pa lang kaya sila nag-imbento ng video ay dahil gusto ni Harry Roque na pabagsakin ng gobyerno ni PBBM. Ano po sa pamamagitan na hikayatin yung mga kababayang Pilipino po natin na mag-aklas dahil nawala na ng tiwala sa gobyerno ni PBBM dahil doon sa ipinakalat nila at ipinakita nila na pulboronic video. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. dahil ito po ay isang tanong at sabihin na natin pagpupula sa kanyang kahinaan, ng kanyang Nako. personalidad at ng kanyang pagkatao, sinisiguro namin na ang pinakamataas na posisyon sa ating bansa ay dapat nasa sapat na pag-iisip para gampanan ang kanyang trabaho. Kaya sa tingin ko, walang intent to commit sedition. Okay. Now,
Bukod pa dyan, yun na nga yun, sinabi ko, no? Ito po ay tinatawag na privilege communication. Bakit privilege? Kasi nga po, ito'y pulak. Ito'y isang tanong sa taong gobyerno na dapat sagutin. Dahil talaga namang nakakaapekto ang pagiging adik sa katungkulan ng kahit sinong taong gobyerno, di ba po? Kung ang mga ordinary addict, hindi natin pinapapasok sa ordinaryong mga trabaho. For instance, kinakailangan ko ay magiging security guard, ikaw ay magiging police, dapat meron kang drug test. Hindi ka po pwedeng magmaneho Kapag positive sa drugs, magiging presidente pa. Tapos sasabihin nila, sedition daw yan. Kalokohan naman yan. Now, dahil sinasabi na nga natin na constitutionally protected speech yan, anong dapat gawin ng gobyerno? Well, ang dapat gawin ng gobyerno, tanungin ang presidente. Ikaw ba yan? Hanggang ngayon di nga sumasagot ang presidente kung siya yung nasa video Pangalawa, nasa tama ka bang pag-iisip? O bakit hindi ka magpa-hair follicle test? Mga kababayan, ito yung opinion natin. Hindi natin alam kung si Harry Roque ba ay nasa tamang pag-iisip pa. Dapat siya nagpapa-hair follicle test. Dapat siya po ang nagpapatest, mga kababayan, kasi mukha atang may problema na sa pag-iisip etong si Attorney Harry Roque at mukhang nagkaroon ata siya ng matinding amnesia buhat nung nabisto yung kaugnayan po niya sa Pogo. Kasi siya na po mismo ang nagsabi dati, mga kababayan, na hindi pwedeng utusan ang presidente na magpates, mga kababayan, kasi ang presidente ay halal ng sambayan ng Pilipino at nasa sa kanya kung siya po ay magpapates or hindi. Hindi dahil para utusan siya ng kung sino man. At maliwanag din naman, mga kababayan, na bago pa lamang po tumakbo sa pagka-presidente, si PBBM ay siya po ay nagawa na po niya yung part niya na magpates ng 2 beses. Ano po, at doon nga po sa ginawa niya pagpapates, negative po ang presidente. At mismong etong si Vic Rodriguez, alam na alam po yan kasi noong mga panahon na yon, si Vic Rodriguez ay spokesperson, tagapagsalita ni PBBM nung siya ay tumatakbo sa pagiging presidente noong 2022. So ngayon, dapat si Harry Roque ang nagpapatest ng kanyang utak dahil mukha atang malaki na ang problema dahil sa nabuking yung kanyang ugnayan sa Pogo. Mga kababayan, ano po, mukha atang nakalimutan na niya yung mga pinagsasasabi po niya noon. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sinasabi nila na kami daw ang merong burden na patunayan na gumagamit siya. Hindi po. Kasi nga, nandyan yung video na yan, kinakailangan addressin ng presidente. Nagkaroon na po ng reversal of burden of evidence and burden of proof. Kinakailangan siya magsabi na peke ang video na yan. Ano bang ginawa namin? Anong ginawa ko bago ko pinakita yung video na yan? Meron po kasing program sa internet mismo na makakapag-determine kung yan ay deepfake. So bago ko po ginamit yan, bagamat nakita ko na yan sa page ni Maharlika, ipinasok ko po yan sa program na yan. At matapos na ipinasok sa program, ang lumabas na conclusion ay hindi siya deepfake. In fact, pinakita ko po ito sa New York. Nag-step by step kami, in-enlarge ko yung proyekto. Tingnan nyo, mga kababayan, ng itsura ni Harry Roque Mukhang depressed na napakalaki ng problema niya. Wait lang, isum lang natin ng konti. Zoom lang natin ng konti May kopya ako ng ano niya dito Kasi mukhang depressed na siya, mga kababayan. Ito, tingnan nyo ang pagmumukha Ngayong inendorso ka na ng Inday Sara, sabihin mo na ang totoo. Ayan tingnan nyo, mga kababayan, ang itsura ni Harry Roque. Dapat yan na nagpapatest na kasi mukhang depressed na ata si Attorney Harry Roque buhat nung nalaman ng sambayan ng Pilipino at ng gobyerno yung ugnayan po niya sa Pogo at buhat nung nalaman yung ugnayan niya doon sa lalaking may abs, mga kababayan, na sinusustentuhan po niya at pinag-aaral niya. Dapat kung tutusin, mga kababayan, siya nagpapates ng kanyang utak kasi nawala na po ata yung kanyang utak at nakalimot na po siya sa mga pinagsasasabi niya noon nung mga panahon na hinahamon ni former Senator Trillanes na magpates. Etong si dating Pangulong Duterte, di ba siya nga mismo yung nagsalita na hindi pwedeng pilitin ang presidente. At ngayon, tingnan nyo yung itsura mukhang depressed etong si Attorney Harry Roque. Ngayon, balik tayo dito. At pinakita ko na ang labas doon sa computer program na yan ay it is not deep AI or it's not deep fake. So in other words, ako mismo po, even for purposes of libel, although hindi naman libel to dahil lang dapat magdemanda ng libel si Marcos Jr. mismo. At saka tandaan nyo, mga kababayan, sa isang accusation, ang lagi dapat na magpapatunay na tama at totoo yung kanyang inaakusa ay yung nag-aakusa. Hindi po yung inaakusahan. Kung iisipin po natin kahit sa totoong buhay, mga kababayan, sino ba namang uto-uto
na inakusahan, napapatunayan na tama yung inaakusa sa kanya. Wala pong ganon. Laging ang magpapatunay na tama yung inaakusa niya sa isang tao ay yung taong nag-aakusa mismo. Ano po, tandaan po natin yan mga kababayan. Kaya lang, duwag, ayaw magdemanda ng libel. Alam mo, hinahamon ko siya, mag-file siya ng libel para magkita kami sa hukuman at nang mapilit ko siya mag-undergo ng hair follicle test. Kasi pag siya ay nagdemanda, meron din akong karapatan na kumalap ng ebidensya, no, na para sa aking depensa, at ang ebidensya So, ng katawan diba? niya, titingnan natin kung may droga nga, may trace of droga sa kanyang katawan. So sana, Mr. President, huwag kang magtago sa saya ng mga NBI mo. Harapin mo, kami, demanda mo, nang sa ganun, mapilitan ka namin magpa-hair follicle test. Dahil kahit anong panawagan namin, hindi mo naman pinakikinggan. So baka kinakailangan talaga, korte ang mag-order na ikaw ay mag-hair follicle test. Pero bukod pa dito sa computer program na ginamit ko na readily available sa internet, 2 beses po dumaan yan sa authentication. Yung una po, nang nalaman nung nag-authenticate kung sino yung nasa picture, ayaw magbigay ng certificate na walang AI, na hindi siya AI, na hindi siya tampered. Ah. Kasi may kinalaman sa gobyerno yung kumpanyang yun. Okay? Government-owned and controlled corporation. So nung nalaman nila na presidente ng Pilipinas yan, bagamat dayuhang bansa yan, ayaw na nila magbigay ng certificate, bagamat sinabihan talaga nila si Maharlika na yan O akala ko ba may hawak na kayong authentication na certificate? Akala ko ba may hawak na kayong document, may papel na kayong pinangahawakan na authentic yung Polboronic video? Eto, maliwanag mga kababayan na nagsisinungaling talaga mga ito. Maliwanag talaga na ang nasa likod ng lahat ng yan ay si Harry Roque. Kaya pala walang maipakita mga kababayan si Maharlika na papel. Kahit sinasabi po nila na may papel sila na magpapatunay na authentic yung video, ngayon sinasabi ni Roque wala daw. Kasi ayaw daw magbigay nung mismong agency mga kababayan or company na pinagdalhan nila ng video para i-examine yung video kung talagang authentic or hindi. Ngayon, eto nadulas si Harry Roque sinabi niya na walang papel yung bidyong yon, kasi nga paano ba naman magkakaroon ng papel yan kung talagang peke nga? Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? ay authentic at hindi fake. Anong ibig sabihin yon? Ibig sabihin yon, even si Maharlika, gumawa ng mga hakbang para masiguro na hindi siya deepfake. Dahil kapag hindi siya gumawa ng hakbang na ganyan at hindi siya nag-ingat, pwede siyang madali ng libel. Pero ito, kung a-apply natin yung New York Times versus Sullivan test, walang willful na pagsisinungaling, no? Dahil she went out of her way, unang-una, para gumamit ng program kung malaman na deepfake yan, at pangalawa, pumunta pa sa kumpanya na to make sure na authentic yan. Kaya lang, yung unang kumpanya, hindi nga nagbigay ng written report. Meron ngayon siyang hinanap na eksperto na taga LA mismo, taga Hollywood mismo. Alam naman natin ang Hollywood ay ang kapital ng film industry ng Amerika, at kapag pinag-uusapan ay mga video, siguro naman yung mga eksperto sa Hollywood ay pwede nating paniwalaan. Kaya lang meron siyang report. Mahaba. Tandaan nyo mga kababayan yung mga foreign media mismo na ang nagsabi na yung bidyong yon ay deepfake talaga. Fake news talaga. Peki talaga yung video mga kababayan at walang katotohanan yan. At mismong si Banat Bay na mismong vlogger ni dating Pangulong Duterte ang nagsabi na huwag kayong magpapapaniwala sa bidyong yan kasi wala po talagang katotohanan yan. Wala talagang video mga kababayan. Kaya nga hindi natin maintindihan kung bakit ipinipilit pa rin ni Harry Roque yan. Hindi ba niya alam sa ginagawa niyang ito ipinapahamak niya lamang lalo ang mga Duterte at ipinapahamak niya si dating Pangulong Duterte kasi ang lumalabas tuloy kaya gustong patalsikin si PBBM ay para maiupo nila etong si Sara Duterte mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yung report, kung hindi ako nagkakamali, mga more or less 30 to 40 pages yan. At ang conclusion niya, hindi siya AI, hindi siya deepfake. Meron siyang 3 test na ginawa. At doon sa 3 test na yon, doon niya binasa yung conclusion niya na hindi siya tampered, na ang video ay authentic. Now, bakit kami natutuwa na nagsampa ng ganitong kaso? Kasi yung eksperto na yon, ayaw niyang isiwalat sa publiko yung finding niya unless merong kaso sa hukuman. Ibig sabihin, talagang kinailangan na magsampa ang NBI ng kaso laban sa aming dalawa ni Maharlika, o di naman kaya si Marcos Jr. mismo magsampa ng libel case sa amin para magamit namin yung authentication. Kasi nakasulat doon sa kontrata ni Maharlika doon sa eksperto na yon, meron siyang non-disclosure agreement except kung gagamitin nga sa legal proceedings. Ngayong nandyan ang legal proceedings, lagot ka Marcos Jr., mababasa ngayon ng buong daigdig ang katotohanan na authentic ang Polboronic tape. So maraming salamat. Now, kung malaman ng tao yan,
na authentic at paniwalaan kasi eksperto naman yung nagsasabi at 2 beses na nagkaroon ng authentic O sige, bigyan natin ng benefit of the doubt mga kababayan. Authentic yung video, pero hindi si PBBM yon. Authentic yung video, pero hindi ang presidente yung naando dun sa video, ibang tao. Mga kababayan, kasi kung titingnan nyo pong mabuti, yung tenga nung naando dun sa video, parang kahawid mga kababayan nung isang bataan ni Vic Rodriguez. Alam ko, familiar kayo dun sa taong tinutukoy ko. Ano po, yung iba dito na matatagal na nanonood, alam kong kilala ninyo yung taong tinutukoy ko na talagang kamukhang kamuka noong naando dun sa video na pinagpatungan noong mukha ni PBBM. Dahil talagang yung tenga, yung itsura mga kababayan ng mukha, talagang kamukhang kamuka noong isa sa mga tauhan ni Vic Rodriguez. Ano po, ipagpatuloy pa natin. authentication. Plus, meron pang computer program na nagsasabi na authentic siya. O, kung nagalit ang tao, kami ba may kasalanan nun? Hindi. Kasi yung galit na yon, magbubunga yon sa katotohanan na wala palang kakayahan ang presidenteng mamuno. At ang hihingin nila, syempre, na ang presidente ay magbitiw. Now, yan ba'y krimen? Hindi. Dahil yung panawagang magbitiw, yan ay karapatan ng taong bayan. Dahil sila ay tunay na soberenya. At wag natin kakalimutan 2 beses na sa ating kasaysayan na pinaalis natin ang mga nakaupong presidente. So hindi po yan illegal. Kaya nga ang ating saligang batas, unique sa buong daigdig. Dahil sa buong daigdig, tayo lang ang may probisyon na kinikilala ang people power na tanging taong bayan ang may kapangyarihan na magpalayas, magtsugi, kumbaga, sa mga gobyernong walang kwenta. Hindi po yan sedition. Yan ay karapatan ng taong bayan. At kung ako'y mananawagan, ayan na, pag nakita nyo na authentication, pag naisa publiko na namin, wala nang kaduda-duda na hindi yan deepfake, anong gagawin ninyo? Bahala kayo magdesisyon. Wag lang O di harapin mo dito sa Pilipinas yung ikinaso sa iyo ng NBI at patunayan mo na tama yung inaakusa mo sa presidente. Ganun lang kasimple mga kababayan, kung talagang gusto niya na patunayan na tama yung ginawa niyang video dahil po siya yung tinutukoy na mastermind, umuwi siya ng Pilipinas, harapin niya yung kasong isinampa laban sa kanya ng NBI at patunayan niya na si PBBM talaga yung naando doon sa video. kayo gagamit ng dahas. Ang gumagamit ng mga dahas ay gaya ng mga lukulukong, mga trililing na gumagamit ng dahas pero nag-i-stay sa 5-star hotel at sinisimot yung laman ng kitchen. Okay? Yun po ang tinatawag na kudeta. Yung paggamit ng dahas na walang suporta naman ng taong bayan. No? Now, yung aming mga ginagawa ni Maharlika, pwede ba maging seditious yan talaga? Hindi po. Miski sabihin na natin yung mga ibang tao magagalit. Bakit? Kasi wala po clear and present danger. Yan po ang importante. Kapag pananalita lamang at wala ka namang kakayahan para talagang patumbahin ng gobyerno at walang clear and present danger, yan po ay sakop ng karapatan ng malayang pananalita. So makikita po talaga natin, talagang binigyan lang kami ng pagkakataon ni Director Santiago na mapakita, masiwalat sa buong bayan yung authenticity ng pulboronic video. Kaya nga po, nagpapasalamat kami. At taong bayan, ang pangako ninyo, ngayong naririto ng pagkakataon para mabasa ninyo ang authentication report, maghusga naman kayo. Huwag na kayong magpa-petiks-petiks. Pag sa tingin nyo talaga na naniniwala kayo sa report na authentic yan at wala sa tamang pag-iisip ang ating presidente, maghusga naman kayo, please. Dahil baka mamaya, wala ng 2028 ang Pilipinas kung mag-aantay pa tayo at papayagan natin ang mga tao wala sa tamang pag-iisip na mamuno. Hindi po yan. Kasi taong bayan ang tunay na soberenya. Kasi nga nangangamba kayo na hindi maging presidente si Sara Duterte sa 2028, kaya minamadali ninyo na mapaupo etong si Sara at mapatalsik etong si PBBM. Kasi sa totoo lang mga kababayan, malabo nang manalo si Sara Duterte sa pagka-presidente sa 2028 kung sakali man na malampasan niya at makaligtas siya sa impeachment trial mga kababayan. Kung sakali man na pumabor kay Sara Duterte yung resulta ng impeachment trial po laban sa kanya, hindi na po siya mananalo sa 2028 kasi nga ayaw na ng taong bayan ng politikong di umano'y magdanakaw ng pera ng taong bayan at hindi kayang ipaliwanag kung saan po dinala. Kaya talagang kung tatakbo pa si Sara, ang ending niyan matatalo lamang din po siya. Ano po, kasi sino ba naman mga kababayan yung aasahan niyang boto? Yung boto ng mga didishit? Yung mga didishit naman mga kababayan, unti-unti nang umaayaw. Dahil nga, unang-una, nakikita nila mga kababayan na yung mga kaalyado ni Sara Duterte, sala sa fake news yung iba wala ng direksyon. Mga kababayan, ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Sa ating Republika ng Pilipinas. Suma total, meron bang incitement to sedition? Wala. Kasi hindi naman namin pinababagsak ang gobyerno. Hindi namin ginagalit ang taong bayan. Hindi namin pinipigilan ang kahit anong sangay ng gobyerno gawin ang katungkulan nila. Ang ginagawa namin sa paglabas ng video na yan, tinatanong namin, ano ba? Ikaw ba ay addict? Ikaw ba ay addictus benedictus? Dahil kung ikaw ay addictus benedictus, wala kang karapatan mamuno. Dahil ang daming problema ng Pilipinas
Kalahati na ngayon ng ating populasyon nagugutom. Paano naman mabibigyan ng lunas ang pagkagutom na 1 out of 2 Pilipino ay gutom ngayon kung ikaw ay babangag-bangag? Di ba? Ang inaasahan sa amin na nga namin kay Manang Aimee, Yan na. gusto ka na ng Inday Sara, sabihin mo na ang totoo. Hindi ako naniniwala na magkapatid kayo na hindi mo alam kung ang kapatid mo ay bangag. Pati nga doon sa isang artikulo sa Rolling Stone magazine, sinasabi nila na yung nag-aaral daw si Marcos. Okay, tanyo ha, inuutusan niya etong si Senator Aimee Marcos na total naman inendorso ka na ni Sara Duterte. Itinaas na ni Sara Duterte yung kamay mo, ikanta mo na yung kapatid mo. Then yung utos sa mga kababayan ni Harry Roque, ipatunayan mo na, Senator Aimee, na bangag yung kapatid mo. Payag ka ba niyan? Aimee Marcos, ginaganyan-ganyan ka ng mga kaalyado ni Sara Duterte. Biruin mo kapalit ng pagtaas ng kamay ni Sara Duterte sa kamay ni Senator Aimee Marcos, hinihiling ni Harry Roque at inuutusan etong si Aimee na ilaglag yung kanyang nakababatang kapatid. Kaya mong gawin yan, Senator Aimee Marcos, na ipagkanulo mo ang nakababata mong kapatid para sa pangsarili mong political interest, para hindi ka lang mawala sa pagkasenador mo? Payag ka niyan? Junior sa Oxford, sa tagabili ng kilo-kilo ng cocaine para sa mga kasama niya. Nasa Rolling Stone magazine po yan. Hindi po ako nag-invento niyan. Hindi sa akin nanggaling yan. Rolling Stone magazine yan. Ang tanong, mula nung kabataan niya hanggang ngayon, gumagamit pa ba siya? Ako talaga, nung sumapi ako sa Unity, may binigyan ko siya ng benefit of the doubt na baka hindi na naman kasi marami naman talaga tayong ginagawang kapalpakan ng kabataan. Pero habang tumatanda, natututo na. Pero alam nyo, sa tingin ko talaga, itong mga alta sa Pilipinas, ang tingin kasi nila sa cocaine, natural. Kaya sa kanila, okay lang. Hindi po okay yan. Dahil talagang napaka-addicting nitong cocaine nito at saka napakatindi ng high di umano na nakukuha nila na talagang hindi sila mabubuhay ng wala yan. Meron nga palang report na doon sa LA, hindi lang yung namatay ang merong trace ng droga, kung hindi yung mga kasama rin ng namatay, merong trace ng droga. Alam nyo na kung sinong iniisip ko. Meron di ba siyang trace ng droga? Ilabas ang mga dokumento kung meron. So, malinaw po ang pagsampa ng kaso nila, walang kwenta. Pero sinampa rin Accusation na naman yon. Kailangan patunayan ni Harry Roque. nila yan dahil inaasahan nila na matatakot kami ni Maharlika na ititigil na namin yung bangag, ngiwi. Hindi po. Kasi ito po ay mga katanungan na dapat sagutin. Ayan po, kinakalagkat tayo sa kuko ng gera laban sa China na wala naman tayong interes. Yan ba epekto ng pinagbabawal ng droga o hindi? Walang solusyon sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Yan ba epekto ng pinagbabawal ng droga o hindi? Walang magawa sa korupsyon, hindi makontrol ang mga kaibigan ng mga smugglers at mga korap. Yan ba epekto ng pinagbabawal ng droga o hindi? Yan po ang dapat sagutin ng presidente natin mismo. Wala pong ibang makakasagot dyan kung hindi ang presidente mismo. Ang ginagawa lang ng NBI sa pagsasampa ng ganitong mga kaso at wala pang kwentang kanilang testigo, talagang sinusupil nila ang malayang pananalita ng mga mamamayan. Ako naman, lalo mo akong supilin, lalong lalakas ang aking boses dahil alam ko ang karapatan ko. Wala akong pakialam. Kung ako na ang pinaka-kasuklam-suklam na tao sa kanila, basta ako. Kita nyo, gigil na gigil si Harry Roque kay PBBM. Hindi nyo matanggap Nakasuhan siya ng NBI, mga kababayan, dahil siya talaga yung tinitingnan na mastermind ng pagpapakalat ng Polboronic video. Ngayon, kita nyo, nanggagalaiti siya kay PBBM kung ano-ano po yung mga sinasabi niya at inuutusan niya pa si Aimee Marcos na ilaglag etong si PBBM kapalit ng endorso ni Sara Duterte at boto ng mga DD-shit. May karapatan ako magsalita, lalong-lalo na kung ito ay tungkol sa pamamahala ng gobyerno ko dahil nakasalalay ang buhay ko dito sa kapalaran ng ating bayan. Ako po'y nasa abroad. Ilang beses na po ako nag-abroad. 2 beses po ako nag-aral, college at saka postgraduate. Di umuwi ka? Sa parehong pagkakataon po pwede po ako nanatili na dahil ang aking mga kapatid, lahat po kami pinag-aral ng lolo ko abroad sa Amerika. Pero ako lang po ang bumalik sa Pilipinas. Bakit? Dahil mahal na mahal ko pong Pilipinas. At hindi ko maatim ng Pilipinas ngayon, kalahati nagugutom dahil lamang walang sapat na kakayahan na magbigay ng solusyon ang ating presidente. Hindi po krimen yan. Palpak po ang ating presidente. At kaya nga po ang aking panawagan, pag-aralan mabuti, sisantihin po natin yan dahil nasa kapangyarihan ng taong bayan magsisante ng mga opisyalis na hindi tumutupad sa kanilang mga katungkulan. Ayan. Mga kababayan napakinggan nyo yun, yung mga sinabi ni Harry Roque dito. Kung talagang matapang, etong si Harry Roque at magaling siyang abogado, bakit hindi po siya umuwi ng Pilipinas at harapin po niya, mga kababayan, yung ikinaso sa kanila ni Maharlika ng NBI kung talagang mahal niya ang Pilipinas, mga kababayan. At ang isa pa dyan, kung talagang etong si Harry Roque ay may kakayanan na patunayan lahat yung mga accusation niya kay PBBM, kahit ako, mga kababayan, kasuhan niya ako kasi sinasabi ko
sinasabi ko na si Harry Roque ay may boylet di umano na sinusustentuhan na pinatira pa nga niya dun sa isang Pogo Hub na natagpuan sa may Porac, Pampanga. Kung talagang walang katotohanan yung sinasabi po natin, bakit hindi umuwi ng Pilipinas si Harry Roque at tayo mismo mga kababayan ay kasuhan po niya? Kung talagang matapang po siya at magaling po siyang abogado. Ito, lantaran nating sinasabi na may boylet di umano etong si Harry Roque mga kababayan na sinusustentuhan at pinag-aaral na pinatira pa niya dun sa condo dun sa may Pogo Hub sa may Porac, Pampanga. O kung talagang walang katotohanan yan, umuwi siya ng Pilipinas at kasuhan niya tayo. Ano po mga kababayan? Anyway, kayo, ano po ang komento ninyo? Hingil po dito sa mga sinasabing ito ni Harry Roque. Ano po ang masasabi nyo mga kababayan? Hingil dito sa utos ni Harry Roque kay Senator Amy Marcos na ilaglag daw etong kanyang kapatid, itong kapatid ni Senator Amy Marcos na si PBBM kapalit ng pag-iendorso ni Sara Duterte dito po kay Amy. Dahil kung matatandaan nyo mga kababayan, di ba inendorso ni Sara Duterte etong si Amy Marcos, parehas pa nga silang nakaitim doon, hindi natin alam kung ano yung point ng pag-i-endorsong yon, pero isang pagpapatunay yon mga kababayan na hindi po talaga dapat pinagkakatiwalaan at ibinoboto itong si Amy Marcos. Bakit? Kung nagagawa niyang balimbingin at kung nagagawa niyang tablahin yung kanyang nakababatang kapatid, ibig sabihin kaya din niyang gawin sa inyong lahat yon. Mga kababayan, ganun din etong si Camille Villar. Kung talagang kung nagagawa niya na balimbingin ang etong alyansa mga kababayan at sumama dito sa mga Duterte, kaya din niyang gawin sa inyo yan para sa mga kaalyado po nila. Ano po kaya mga kababayan, ngayon darating na Mayo 12, sana isipin nyo ng mabuti, lalo na yung mga nagbabalak na iboto dyan si Amy at etong si Camille Villar, pag-isipan nyo ng napakaraming beses kasi kung nagagawa nilang bumalingbeng dun sa mga kasamahan nila sa alyansa mga kababayan, ibig sabihin yan, kaya din niyang gawin sa inyo. Ano po, lalo na kapag kang kalaban ninyo, mga kababayan ko, yung mga kaalyado po nila.